Senado, pinoprotektahan si Bato de la Rosa laban sa ICC warrant of arrest, partner. At Tito Soto, napatalsik bilang Senate President. Iyon. Kahit tano, naupo sa pamumuno. Ang sarap ng ano dyan, pag-uusapan. Correct dyan, partner. Alam mo, natabunan yung mga drama sa Kongreso. House of Representatives. Senate President Cayetano nilinaw na walang kinalaman sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte ang palit liderato sa Senado. Iyon. Ayan, kasi yun yung tinutumbok, partner, ng mga kritiko ngayon. No? Pero natabunan nila yung may kinalaman sa impeachment, yung botohan, partner. Correct ka dyan, partner. Tito Soto naniniwalang may kinalaman naman sa impeachment ang pagpapatalsik sa kanya bilang leader ng Senado, partner. Iba naman ang pananaw niya ni Soto. Siyempre, naghinagpis yan, partner. Correct. Dahil dyan, maraming salamat muna sa Pakulay Delia Pinida. Pabati sa akin at sa kuya ko. Birthday namin ngayon. Shout out sa lahat ng matatapang na mamamayan ng ating bansa. Senator Bato, proud katapangan mo. Oy, happy birthday po sa iyo, Delia Pinida. Happy at sa kuya mo. birthday. Happy birthday sa iyo, Ma'am Delia Pinida. Delia Pineda, sukay tayo na yan lahat, Oo. partner. Umiikot sa mga channel natin yan, si Correct. Ma'am Delia Pineda. At dalawa pala sila ng kanyang kapatid, no? At ito pa, partner, Department of Justice, tikom sa umano'y ICC warrant versus Bato, partner. Ayan, kasi ang DOJ, partner, talagang parang ano na yan, parang Supreme Court na sila eh, di ba? Pag nagsalita tungkol sa batas yan, talagang lahat nakikinig. Correct. Kaya nag-iingat po yan. Vice President Inday Sara Duterte nagsalita din po. Binatikos ang tangkang pagpapatupad ng ICC warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Maraming salamat po, Vice President Sara Duterte. At kung aabutin pa tayo pag-usapan rin po natin yung 257 na kongresista na bumoto para sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Nadagdagan pa ng dalawa, partner. Oo nga, 255 lang eh. Tapos Kasi ano yung nadagdagan pa partner? mukhang... Kilala ko yun, dalawang yun. Sino, partner? Umabol. Oo, umabol yun. Sino yun? Alam mo yung sino? Sikat Sino? na sikat yung dalawang yun. Sino? Kaya nga eh. No. Si San Fernando tsaka si Toby Chanko. Anak ng kamote. Umabol, no? Malaki kasi ang bigayan, partner. Kaya kinikwinta-kwinta natin eh. Malaki pala talagang bigayan, no? Dahil Pati dyan. nga si Richard Gomez, nakala ko atin eh. Yung pala, gusto rin ma-impeach si Inday Sara. Iba talaga ang nagagawa sa malita. Hindi, parang kay Richard, parang partner, yung takot na baka may mangyari sa distrito niya. No, baka mabukya ko daw sa pundo. Walang proyekto, partner, no? Ayan, oh. O ito, diretsa na po tayo sa ating mga mainit na pag-uusapan, mga kapartner dyan sa Birada Agila. Pa-like, pa-share, pa-subscribe din po, ha? O ito, Tito Soto, napatalsik bilang Senate President Cayetano, naupo sa pamumuno. Ang sarap na pag-usapan po dito. Hoy, bago natin ipagpatuloy, maraming salamat muna sa Pakulay, The Filipina Travelers. Salamat, nakahabol pa ako. Good morning po, mga gwapong kabirada. Laban lang, Team Duterte. Grabe ang panggigipit nila. Lord, protect Senator Bato. Ayan, oh. Napatalsik bilang Senate President si Tito Soto matapos ang isang biglaang pagbabago sa liderato ng Senado na pinangunahan ng mga senador na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinalitan siya ni Alan Peter Cayetano matapos makakuha ng 13 boto mula sa mga senador. Kabilang sa mga sumuporta kay Cayetano sina Senador Ronald Bato de la Rosa na muling nagpakita sa Senado matapos ang ilang buwang pagkawala sa publiko kasunod ng usapin sa arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Siyam naman ang bumoto kay Soto habang dalawa ang nag-abstain. Nangyayari ang pagbabago sa liderato habang naghahanda ang Kamara na ipadala sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sa kabila nito, iginiit ni Cayetano na walang kaugnayan sa impeachment ang pagpapalit ng liderato at sinabi niyang dapat sundin ang konstitusyon sa paghawak ng impeachment case. Binigyan din ni Cayetano na hindi dapat gamitin ang impeachment bilang sandata laban sa mga kalaban sa politika, lalo't na't posibleng tumakbo
sa pagkapangulo si Sara Duterte sa 2028 election, partner. Ito po ang mga katanungan dahil trending talaga ito. Dito napasigaw tayo sa breaking news yan. Correct. Sa tingin mo, sa tingin ba ninyo, may kaugnayan ba ang pagpapalit ng liderato o sa Senado sa impeachment case ni Vice President Duterte? Bakit po o bakit hindi, partner? Ako, partner, kasama rin yan at marami pang iba. No? Yung kabuuan po na nakikita po ng bagong mayorya, nakita po nila na napakaraming issues na naganap sa Pilipinas. Kaugnay, isa pa rin yung hindi pa rin matapos-tapos na flood control issue. Yung kawalan ng pagtugon dito ng Senado, yung leadership na Senado, talagang wala pong, kumbaga, sabihin na natin, walang silbi. Partner, habang nagaganap ang krisis ng langis, habang wala pong kontribusyon Walang kontribusyon dun sa paglutas ng flood control scam itong Senado. Dumaan, nagtayo ng ICI, nawala yung ICI, wala pa rin po silang, kumbaga, sa tingin ko yun yung main yung flood control na yan, na ini-insist ni Ping Lacson yung palusot kaysa sa pag-imbestiga. Sa tingin ko, partner, na puno na yung mga senador dito sa kawalan aksyon dito sa talagang grabe, no? May mga untouchable tong dalawa na to, si Tito Soto at si Lacson. Parang ano yan, partner, dalawang ulo ng pamumuno dito sa Senado. Tingin ko yun yung una nilang tinutulan, yung kawalan talaga na aksyon, particular sa issue ng flood control. Tapos, yung atat ba, partner, na pag-usapan yung impeachment. Nauna pa sila Nauna pa sa botohan. Hindi po ganyan yung proper decorum ng mga senador, no? Hindi po naghihintay ng andaming trabaho, partner, andaming maitutulong pati sa ekonomiya, partner. Pati partner dito sa yung krisis sa langis. Correct. Wala talagang aksyon, talagang nakatunganga ang Senado, ang pamunuan ng Senado, partner. Tandaan natin. Mas agresibo pa sa impeachment. Mas agresibo talaga. Samantalang hindi naman nila control yung impeachment. Correct. Mas marami pa silang mga media press Interview. conference kaysa sa tunay na action, partner. Partner Bimar? Napansin ito na ni Senator Alan Peter Cayetano na marami na silang disgusto dito sa pamumuno nitong dating Senate President Tito Soto. Now, kung may kinaugnayan ba ito tungkol dito sa impeachment, natural, everything naman lahat naman yan may kinaugnayan sa lahat, konektado yan. Pero firstly, sa lahat, itong pinakauna talaga ay yung hindi maayos na pamumuno ni Senator Soto, no? At kahapon nga lang napatunayan talaga yan na hindi siya maayos kasi biruin niyo mga kapartner, yung for the first time may nangyari na isang senador mismong dapat dumalo sa sesyon at nandiyan sa sesyon at sila binastos, binigyan niya ng mayroon pong kumakalat na yung resignation letter ng isang taga dating Sergeant at Arms na nagresign na rin, na sinasabi siya binigyan siya ng pahintulot, no, para papasukin ang mga NBI. Saan sila kumuha ng ganitong yung president? Wala ito kasi ang pakay ng mga yun ay arestuhin. At hindi lang po ganun ang ginawa basta-basta mga kapartner Piruin mo, sabi nga ni Senator Alan, pwede naman yan mangyari, pero dapat idaan sa maayos at tamang proseso. Ang ginawa hindi basta maayos Hinabol talaga. Tinugi sa Senator Bato de la Rosa na parang kriminal. Isa itong insulto sa institusyon ng Senado. Palibasa, itong si Senator Soto ay hindi po siya abogado, walang alam sa batas. Hindi lang po ito labag sa ating batas Labag din ito sa institusyon ng Senado at labag din ito sa moralidad. Dahil biruin mo ba naman, nasaan na ang pagrespeto dito ng institusyon ng Senado? At ito namang parte dito sa executive na pinamumunuan ni Matibag, bakit naman ganon ang ginawa ninyo? At hindi nyo na rin ginalang. Sabihin na lang, binigyan kayo ng pero dapat alam ninyo yan na may proseso. Kahit pa sabihin, mayroon kayong legal na basehan na pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, pero hindi nyo dapat dinadaan sa ganito.
Grabe, kaya kahapon pa lang mga partner, solved na eh. Dapat lang talaga palitan eh. Pero bago yan, napakarami. Tingnan mo, nung panahon ng pamumuno ni Senator Chis Escudero, ang leader noon ng Blue Ribbon Committee, si Senator Marcolita, maayos ang takbo, tuloy-tuloy ang investigasyon at natutukoy na kung sino-sino ang mga dapat matukoy at papunta na tayo sa mga mastermind. Bigla nilang inagaw itong pamunuan ng Senado. Silang dalawa ni Lacson at saka ni Soto, na si Lacson before, habang naggagawa si Senator Marcolita ng kanyang Blue Ribbon hearing, ay expose dito, expose doon. Mayroon 66 na mga congressman, na mga kontratista, napakarami niyang binubulgar na mga ganito ganon. Nang nakuha niya na ang pagiging chairman ng komite, pinatigil niya na, hindi niya na pinatuloy. Nasaan na yung mga binabanggit niya? Nasaan na yung mga in-expose niya? So itong lahat ng ito, tatama sa pamunuan ni Soto. Hindi alam ni Soto ang kanyang trabaho, kaya karapat-dapat lang talaga siya palitan. Hindi ito dahil sa impeachment kay BP Sara. Tama ka dyan, partner Bimal. Dahil dyan, partner Bimar, ay pinagtibay po ni Senador Alan Peter Cayetano ang kanyang statement patungkol po dito na hindi walang kinalaman ang impeachment ni Vice President Inday Sara sa pagpalit ng liderato. Ito, partner, dagdagan po natin, partner, para ito ang sinabi po ni Senador Alan Peter Cayetano sa kanyang talumpati sa sesyon sa Senado nitong Lunes, Mayo 11. Sinabi niyang hindi dapat iugnay sa impeachment ang mga pagbabago sa pamunuan ng mataas na kapulungan. Ayon kay Senator Cayetano, malinaw na nakasaad sa konstitusyon ang proseso ng impeachment at hindi umano ito dapat gawing sentro ng bangayan sa politika. Dagdag pa niya, marami mas mahalagang problemang kinakaharap ang bansa na dapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan. Tama, partner, kasi nung na-interview si Senador Alan Peter Cayetano kagabi, nabanggit rin po niya yung patungkol sa ekonomiya, partner Badong. Partner, napansin ko lang din na yun nga, yung katraydoran, tatawagin na natin na katraydoran to ni Tito Soto. Hindi lang po kay Senator Bato, pati po sa Senado. Kasi before to, partner, meron silang resolution. Yung resolution number 44 na hindi sila papayag na sino mang miyembro ng Senado Na arestuhin. Arestuhin kasi lalo na ng international, kung anumang international court, dapat dumaan sa local court natin. Kung meron mga mag-i-issue ng warrant of arrest, hindi dapat kinikilala yan kung walang warrant of arrest, katumbas na warrant of arrest ng local court. Yan na, kahit naman yung ICC, partner, yan din yung sinasabi. Ewan ko lang nga kung bakit atat na atat to mga to. Balik lang tayo rito, partner. So hindi lang po si Senator Bato ang kanyang trinador dito sa act niya na pinapasok yung mga manghuhuli. Alam mo, partner, Buong na institusyon ng Senado, partner. correct, yung pinirmahan nila yung partner eh. Resolution yan 44. Alam mo, partner, eto sinabi niya minsan, kinukontra nga natin yung sinasabi niya eh. Bakit ba ayaw bumalik ni Bato? Poproteksyonan kita habang nasa Senado ka. Pero pag lumabas ka, doon na, 'di ba? 'Yun yung kinukontra natin. Paano pag lumabas? Hindi mo poproteksyonan? Yung pala, partner, kahit nasa loob si Bato, hindi pala kayang proteksyonan. Hindi lang kayang proteksyonan, ha. Siya pa mismo. Trinidor pa niya. Yung nagpapahuli. Pumayag siya na ipahuli. Kaya ang unang casualty dito, na nararapat naman, partner, na matanggal yung pati yung Sergeant at Arms. Oo. Kasi ikaw magpoprotekta sa mga senador pero wala tayong magagawa, partner, kasi utos yun ng Senate President. Pero hindi nararapat dahil kayo mismo merong resolusyon na bawal ipatupad kung anumang international na mga warrant kung walang local court, partner. Tama ka dyan, partner, no? At naibunyag nga ho ng ibang senador, particular po itong si Senator Amy Marcos, ay pinapakain pa pala ni Senator Tito Soto yung siyam na NBI doon mismo sa opisina niya. Na hindi alam ng mga senador, yan na pala ang plano ni Tito Soto na harangin si Senator Bato at arestuhin ng NBI, partner Vmar. Yun nga yung problema dito kasi ang nangyari pala diyan hindi lang pala basta gusto nilang arestuhin si Senator Bato.
kundi konektado pala ito para nga hindi makaboto si Senator Bato de la Rosa. Correct. So malinaw dito mga kapartner na ito sila talaga yung namumulitika, sila talaga yung mayroon talagang ginagawang hindi maganda para dito po sa kanilang mga kasamahan. So hindi talaga karapat-dapat na itong si Senator Soto mamuno dyan sa Senado. Kumbaga, wala siyang moral ascendancy kasi halimbawa, kung nagawain niya ito sa kanyang kasamahan, paano pa sa iba namang mga kasamahan nila, di ba? So, pupwede niya itong gawin. Halimbawa, hindi niya na ito maging kaalyado, katulad ng kanyang mga kaalyado ngayon na nasa minority na ngayon, dati silang nasa majority. Sino man doon ang babaliktad, anytime, nagawa na ito kay Senator Bato, pwede niya rin ito gawin doon sa kanilang mga kasamahan. So, magkikreate itong mga partner ng isang isipin ng kapwa mo senador. Teka, sandali, hindi ko mapagkakatiwalaan itong kapwa natin senador at Senate President. Hindi tayo nito poprotektahan kung sakasakali man. At tungkol pa partner natin sa iprotektahan, isa na lang. Naalala ko lang, pansinin lang natin, dito sa nangyayari mga investigasyon, imbis ang Senado yung promotekta sa mga kapwa niya senador, pansin nyo ba, mas marami ang mga senador na gustong kalagkarin at kasuhan patungkol dito sa flood control na nangyaring korupsyon. Samantalang sa Congress, na mismong si Lacson ang nag-e-expose noon ng 66 na mga congressman ang sangkot, mga kontratista, wala man lang tayo nakita, kundi si Saldi ko lang. At ngayon, ito lang recently si Martin, hindi pa talaga nila pinupukusan, mga kapartner. Tama ka dyan, partner Bimar. Dahil dyan, maraming salamat po muna sa pakulay, ED Labs, Spin, Cruzlen. Thank you so much po sa inyo, Duterte Forever. At umiinit po ang ating usapin. Dito, nakialam na rin po ang mga nandyan sa comment section. Mary Arcilia, sabi niya, salute to Senator Peter Cayetano for defending Senator Bato. Mel 13, wag na magpagkatiwalaan yan. May dugong huda si Tito Soto, partner. No? At partner, no? Sa atin partner sa kabilang banda, kahit sabihin po nila Senator Alan Peter Cayetano, walang kinalaman po sa impeachment yung pagpalit ng liderato, pero hindi po natin maitanggi na talagang sib by the bill si Vice President Inday Sara Duterte kagahapon sa pagpalit ng liderato, at talagang nakikinabang tayo dito, partner. Ano sa tingin ninyo? Tama yung partner kasi naglantaran na etong mga bumoto kay Alan Peter Cayetano. Malamang ito yung mga boboto para mapawalang sala itong si BP Inday Sara. Pero dagdag ko lang, partner, kapuna-puna rin, partner. Ito talaga, makikita nyo po yung isang script ng lahat po ng mga politikong kalaban natin. Parang minsan, partner, parang nadadala na rin tayo sa script nila, sa totohanan lang. Parang na-shoot na tayo. Na-shoot tayo, partner. Oo. Alam mo kung ano yung script na yan, yung pagpapalabas nga kay Bato, kasama po nila yung media dyan, partner. Correct. Kaya kita mo yung sinabi ni Bato sa media kahapon. Nung ako ay nagtatago o yung wala ako, hinahanap nyo ako, pinapapasok. Alam mo, partner, yung media, tignan mo. Ang tanong, partner, pang-insulto, partner. Kampanya yan, partner. Nangangampanya sila na lumabas si Bato at ipinapahiya nila si Bato. Hindi yung una tapang, di ba? Kala ko ba matapang ka, bit ka nagtatago. Correct. Yun yung dialogue nila. Titignan nyo, isa lang yung script, partner, kaya magkakasabwat to eh. Correct. Pati yung media, sinasabi nila, dun sa tingin ko nasasaktan si Bato, partner. Kasi partner, ang isang tapat na tao, partner, pag sinabihan mo ng hindi ka nagtatrabaho pero sumusweldo ka, masakit yun eh. Correct. Kaya kita mo yan yung dyan nasaktan. Yan po yung sinasabi ng media, yan po yung sinasabi ng mga kalaban natin, pati mga vloggers, iisa lang po. Kaya tayo po, maging matalino po tayo. Wag lang kayo basta naniniwala. Hindi, pere SME na yan. Oo. Wag po kayong basta-basta maniniwala kasi titignan nyo po, may script po silang sinusunod. Isa pa, partner, yung papel ni Trillanes. Wala pong katungkulan sa gobyerno. Zero Pero yan. once na magsalita, lahat ng media, dala-dala yung sinasabi ni Akala mo Trillanes. DILG, no? Kaya akala mo ngayon, kaya talagang isang kumpas lang eh. Nung una, lagi ako nagtataka, ano ba pinakakain sa inyo ni Trillanes? Bakit? Ngayon ko naintindihan, partner, lahat-lahat kasangkot si Trillanes, para siyang partner, may kasabihan kami sa Bulacan, para siyang sili.
sahog sa lahat ng sangkap. Totoo yan, partner. Kita mo, impeachment ni BP Sara, Nandun nandun siya. Kay Tatay Digong, nandun siya. Eto na naman kay Bato, nandun pa rin siya. Kaya talagang tapos sinasabi ni Trillanes, kinukuha ng lahat ng media, iisa lang talaga yung script ng ito. Kaya ako nagpapasalamat talaga na mayroong social media na taga-kontra partner. Hindi man natin sinasadya dahil ayaw lang natin. Pero ang binabasag pala natin yung script nila, partner. Correct, Yung correct, script partner. nila na kung wala tayo, tinanggap na ng taong bayan dahil walang alternative. Tapos ngayon, magtataka kayo mga Mainstream mainstream media. Bakit pas pinaniniwalaan pa yung mga pinabili lang ng suka ng mga social media na yan kaysa sa amin na kami nag-aral, kami edukado. Tama. Hindi nga kami nag-aral ng mga tungkol sa broadcasting at journalism. Pero ang meron kami, yung mga taga-social media, ang meron kami, kaya naniniwala yung tao, sinasabi namin ang katotohanan. Tama ka dyan, partner Badong. Dahil dyan, bago si partner BMR, palakpakan po natin. Nasa 1,000 live viewers na po tayo. At saka partner BMR, yung isang napaka-insultong katanungan kay Senator Bato na uminit din siya doon, partner ang sabi partner BMR na Senator Bato, bakit ka nandito? Napakalaking Bakit insulto daw nun pumasok? Bakit daw pumasok? Bakit ka daw pumasok? Di ba sabi ni Senator Bato, bakit senador ako, elected ako, partner BMR? Alam niyo, ako si Senator Bato, simple lang ang sagot ko doon Ang sagot ko lang doon ako si Senator Bato, bakit ka andito? Yun lang din, didiretso ko na sagot siya Anyway, naririnig niyo ba ako, partner? Oo, partner. dinig ka namin. Hindi lang namin nagits yung tawa ay yung joke mo. Hindi ganito yun. Ang tawag sa mga media na ganyan, partner, para sa akin lang ito'y tinatawag kong misleading narrative. Imi-mislead nila yung taong bayan sa kanilang naratibo para ito yung paniwalaan. Kaya lang, talo sila natin kasi tayo, hindi lang tayo may mga vloggers, may mga kasama pa tayong mga supporters na yung mga sinasabi natin na katotohanan, kanila rin naman iniiko. So dahil dyan, na nadidibang natin ang kanilang mga misleading narrative. Hindi na ito umiipikto sa taong bayan. Partner, alam nyo, bukod dyan sa nakinabang tayo dito sa pag-upo or pagpalit ng posisyon at si Senator Alan Cayetano na ang naging Senate President, sisilyuhan lang natin yan na talagang hindi na yan sila mapapalitan dyan. Sa tingin ko lang kasi una, partner, sino-sino ba yung mga nadagdag mula doon dati sila sa ilan lang sila siyam. Yung apat na nadagdag dyan, una si Senator Ligarda. Correct. Yung magkapatid na si Villar at saka si Mark, di ba? At saka si Pia Cayetano. Si Pia, syempre, kapatid niya yan, si Senator Alan, hindi na po pwedeng bumaliktad dyan. Ito naman si Lauren Ligarda, abay, may isyong kanyang anak. Partner. So, pagka kumiling dun siya sa kabila, halimbawa, karoon uli ng rigo doon, abay, alam niya na mangyayari. Didikdikin yung kanyang anak ng tuloy-tuloy. Ito dalawang magkapatid naman na Villar, ganon din na mangyayari. Pag kumiling din sila sa kabila, patuloy pa rin silang dinidikdik. Kaya saan sila pupunta? Punta na kami dito sa grupo ng Senator Peter Alan Cayetano. After all, maganda ang direksyon, lalo na sa mga investigasyon na ginagawa ng Senator Marcolita sa Blue Ribbon. I'm hoping na ibalik kay Senator Marcolita yung Blue Ribbon para magkaroon talaga ng mas direksyon, maayos na direksyon, at maganda na ang tutunguhin ng investigasyon, lalo na nga dito sa flood corruption. Now, partner, isa pa sa hinahangaan ko kay Cayetano, napanood ko kahapon sa hearing, gusto na talagang paalisin. Gusto na yung bugso ng galit, damdamin. O damdamin ni Senator Bato sa galit niya, di ba? Gusto niya nang paalisin, gusto niya nang i-contempt. Pero napakagaling ni Senator Alan Cayetano, palibhasa talaga, abogado siya. Alam niya yung kanyang gagawin. Sabi niya kasi, biruin niyo, partner, ginalang pa si Trillanes yan Kasi may courtesy daw pala yan sa Trillanes dahil dati nga po yan, senador. Pero tingnan niyo, partner,
itong si Trillanes, yung kanyang ginamit sa kanya na pagrespeto na Senator Alan Cayetano, justice yun para sa kanya. Justice yun para sa lahat. Yun yung isang leader. Pero si Trillanes, ang ginawa niya, pambabastos, hindi niya inisip na binigyan na nga siya ng courtesy at gagawa pa siya ng eksena na hindi maganda. Sa pamamagitan ng ang kanyang mga bit-bit na mga NBI, ay hahabulin talaga yung sitting senator. Na isa itong maliwanag na hindi mo talaga nirespeto ang institusyon ng Senado. Ngayon, napakaganda kasi nga, kung bibiglain natin na palabasin si Trillanes at yung iba, na hindi muna natin iko-contempt or hindi muna natin bibigyan muna ng parang discipline action, walang justice. So kailangan bigyan muna sila ng magandang justice para pantay-pantay talaga. Napakahusay ni Senator Alan Cayetano, kaya nakinabang po tayo, hindi lang si VP Inday Sara, kundi tayong mga mamamayang Pilipino sa pag-upo ng bagong Senate President na si Cayetano. Tama ka dyan, partner. Dahil dyan ay nasa 1,100 live viewers na po tayo. Palakpakan natin, partner. At partner, siyempre, pakinggan din po natin yung side ni Tito Soto, no? Kasi baka sabihin tayo ay lagi lang tayo sa kabila. Parang si Percy, laging nakatabi. Oo. May kinikilingan. May kinikilingan lagi. Lagi, oh. May pinapanigan. Oo, may pinapanigan. Oo.